Matinding paninira umano ang kinakarap ngayon ni Vice Presidente Inday Sara Duterte matapos umanong puntiryahin siya at ang kanyang opisina sa isang sistematikong hakbang ng panggigipit. Ayon sa mga ulat, ilang tauhan ng Office of the Vice President ang sinasabing ginagawa ng paraan upang masangkot sa mga imbestigasyon at administratibong kaso na ayon sa ilang insider ay may basbas umano mula kay Pangulong Kuting Jr. Bagamat wala pang opisyal na dokumentong nagsasaad ng tuwirang utos mula sa Pangulo, lumalakas ang hinala ng kampo ni VP Sara na isa itong sinasadyang maniobra upang siraan ang kanyang pangalan at pahinain ang kanyang suporta sa publiko. Ilan sa mga opisyal ng OVP ang nagsabing nakaranas sila ng di maipaliwanag na audit sa bayang tawag para sa clarifications at panibagong mga requirements na tila layuning pahirapan ang kanilang operasyon. Samantala, nananawagan ng ilang senador at tagapasuporta ni VP Sara para sa patas at transparent na proseso sa anumang imbestigasyon, kasabay ng panawagan huwag gamiting instrumento ang kapangyarihan upang gipitin ng sinumang opisyal ng gobyerno. Wala pang opisyal na tugon ng palasyo sa naturang akusasyon, ngunit patuloy naming susubaybayan ang mga kaganapan upang ihatid sa inyo ang mga pinakabagong balita dito lamang sa aming himpilan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silab ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Mga empleyado ng Office of the Vice President ang isusunod na gigipitin ng Kamara. Ito nga kakasuhan daw ang mga, hindi daw kasi talagang totoo. Kakasuhan po ang mga empleyado ng Office of the Vice President dahil hindi natuloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At ito, pinakamalapit, may umiyak na. May isa nang umiyak. Si Chihuahua umiyak dahil hindi natuloy ang kanilang hangarin na mapatumba, ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Grabe grabe yung mga pangyayari talaga kahapon. Talagang umaatikabong bakbakan. At doon natin nalaman na kung sino talaga ang mga hudas, mga pwedeng humudas kay Vice President Sara Duterte. Obvious naman, kitang-kita naman kahapon. Yung mga iba nga, katulad na lang yan, ang pinuputakti na naman ngayon ng mga netizen ay itong si Win Gatchalian, na dati pala itong pinroklama ni Vice President Sara Duterte. Inendorso ni Vice President Sara Duterte itong si Win Gatchalian. Tapos isa po siya sa panglima, the Voltes 5. Oo, sa Voltes 5, isa po siya sa member ng Voltes 5 na mga parang humadlang. Kasi kagustuhan po kasi ng mga senador ay ibalik sa Congress yung usapang impeachment, kaya kasi una-una minadali nila at wala talaga sa ayos yung paglakad or paghain ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So ngayon 18 nang bumoto, favorite number ko yun dahil birthday ko. Tsaka swerte yung 18 na yan, obvious naman Kaya yun nga so yun nga talagang maraming nabuko. Oo, may mga isa pa to, si Grace po, si Binay at si Win Gatchalian, si Nisa, si Pimentel, tsaka si Risa, obvious naman na kasi. Pero yung tatlo na yan nga yung mga pinuputakti ngayon sa at talagang nakilala na ang kanilang totoong budhi. Budhing maitim na may pagkakulay violet. Hindi ko akalain na pati si Grace po masasama dito sa Voltes 5 na to. Oo, talagang nagulat din sila. At isa nga dito si Win Gatchalian na inendorso ni Vice President Sara Duterte nung tumakbo itong senador.
So ito nga ibinansagan din na pang number 4 sa mga mangga. Oo, dumadami na sila no? Oo, nakakabuo na sila ng isang grupo. At ayun na nga, grabe ang bakbakan po nga kahapon dahil dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ako po, goods din po yun na ibalik yun doon. Dahil para sila din naman ng talagang wait lang palakpakan po natin si Alan Peter Cayetano. Sobrang galing. Grabe. Iba talaga utak. Iba talaga ang galing ni Senator Alan Peter Cayetano. Dito natin talaga siya napakinabangan. Tsaka matagal-tagal din kasing hindi kumibo ito. Hindi ito nag-react sa mga issue ng mga Duterte. Siguro ilan lang, hindi siya masyadong nagre-react. So ngayon ipinakita niya yung suporta niya para kay Vice President Sara Duterte. Pero ang ganda po, ang galing ng talagang ang napakatalino ito ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaya yung about kay Robin, kay Bato, siguro sa susunod na yun yung muntik silang magkasuntukan. So ano nga ba ang dahilan? Gagawa natin ang bukod na video yun. Samantalang dito muna tayo sa unang umiyak. Ayan si Chihuahua ang unang umiyak. Sila Franz Castro kaya? Nagrarally kaya walang interview. Nagrarally. So dito eto na naman sa as usual, sasabihin na naman nila to na paglabag na naman sa batas. Etong ginawa ng Senado, anak ng teteng, hindi kayo na. Tayo na kapag kayo yung gagawa ng katarantaduhan, okay lang sa batas. Kapag iba ang gumawa ng nasa tama naman yung kanilang ginawa, sasabihin nyo labag sa batas. Tigil-tigilan mo nga kami, Chihuahua. Ewan ko, ba't nanalo pa to, no? Oo, ba't nanalo pa to doon sa iba talaga kapag malakas ang kapit mo eh. Okay, panoorin natin. Ito po ay maliwanag na paglabag. Wow. Sa ligang batas. Oh. Dahil wala naman po sa mandato ng mga senador ang mag-file at mag-desisyon sa ganitong klase mga motion. Anong walang karapatan na mag-desisyon? Ano kayo? Kayo lang ang meron? Mas mataas kayo sa Senado? Katarantaduhan. Anak ng teteng, ginawa mo naman tanga yung ginawa mo naman tanga ka eh. Ginawa mo naman kasing boplak mo yung mga senador, Chua. Wala, kapag kayo pwede, pag sila bawal. Ang galing, no? In fact, ito po ay gawain dapat ng defense, ng abogado, ng defense. Kaya nga po, parang lumalabas po dito sila na rin ang nag-aabogado sa ating Vice Presidente. How do you feel about that? Nakakakalungkot dahil maliwanag naman po sa rules on impeachment na sila rin mismo ang gumawa na dapat sila ay aakto na impartial o neutral. Pero ngayon po parang hinaharang po nila ang demokrasya dito sa... Totoo lang ngayon, alam mo yung demokrasya. Alam mo ngayon yung demokrasya. Ngayon, alam na nila kung ano yung demokrasya. Ang galing, no? Ang galing. Kapag talagang hindi pumapabor sa inyo ang pagkakataon, sasabihin nyo, labag sa konstitusyon, labag sa demokrasya, binali ang batas. Pero kapag kayo yung gumagawa kapag sa inyo pumapabor yung pagkakataon, okay lang, walang paglabag sa batas. Walang pagsira sa konstitusyon, walang pagsira sa demokrasya. Ang galing, palakpakan nitong mga kupal na to. Hindi, dapat pala bu. Kupal. Sir, pero pupunta pa ba kayo sa Senate? Hindi na yung tuloy yung ganong plano sana? Sa ngayon, hindi pa po namin napag-uusapan kung ano ang aming susunod na mga hakbang. Would you bring this to Senate and sa Supreme Court? Is there a grave abuse of discretion? Wala pa po kaming napag-uusapan. Ngayon pa lang po kami magkikita-kita at pag-uusap. Siyempre, additional meeting yan. Kaso ang kawawa dito, eto siyempre kakagising ko lang. Ayan na naman yung panaginip.
Ang malupit dito, parang sa panaginip ko, magkakaroon na naman ng additional na tigwa 150. Diba, nung nakaraan, marami naman nagsabi niya, hindi lang naman ako, na magkakaroon ng tig 150 million sa kada congressman. Panaginip ko lang naman yun, pero yung iba, sinasabi talaga nila yan. So ngayon, parang mag-a-additional. Naku po, ubus na naman ng pera natin yan. Wala na naman na, tiba na naman. Ito alam nyo, ito kung sakali man, na totoo yung 150 million sa mga congressman, alam nyo, mas pabor sa kanila to. Kasi additional talent fee. May talent fee pa kayo, Kung ano mga susunod na hakbang na gagawin po ng House. Ang punto ni Senator Bato, may problema sa internal rules. Yung nilabag nyo daw yung 1-year ban, 4 na impeachment complaint. Kinukuha niya daw yung 3 complaints. Alam po ninyo, dapat ang nagpo-question yan yung defense, hindi po yung senator judge. Pangalawa, meron po tayong tinatawag na presumption of regularity. Wow, alam mo pala yun Kung makikita po ninyo, ito po ay naisaad na may precedent na po tayo dyan sa mga dating kaso po ng impeachment, at ito po yung sinabi, walang iba po kundi si Senate President Juan Ponce Enrile. Kasi ninindigan kayo, sir, na walang mali sa proseso ng pag-send. Wala pong mali, lahat po ng nasa rules Pag sa kanila, walang mali no? ay sinunod po namin. Constitutionally sound, not in Yes, wala po. Oo. Bakit daw nagtagal, sir? Yun yung tinatanong nila. Well, unang-una, hindi naman po nagtagal dahil pumasok naman po sa 10 session day period. Ito mo, sinungaling ka. Anong hindi nagtagal? Halos magti 3 months na nakatenga yan sa inyo. Tapos nung idinala nyo yan sa Senado, tsaka nyo sila minadali. Diba? So, ibig sabihin, wala sa proseso. Kasi nga, yan ay isang diversional tactic na kapag nasa alanganin ng kondisyon yung mga bossing nyo, tsaka nyo yan gagawin yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tigilan nyo kami. So, kaya nga po ito po mga usapin na to, dapat dati pa po yan tinanong. In fact, nag-file na po ng petition yung depensa. So, wala pa po kaming natatanggap o ang impeachment court ng TRO regarding po dito. Bakit po sila nagdidesisyon tungkol dito? Sir, ano kayo hinatnan nito? Shoutout sa mga 18 na senador na pumayag na ibalik sa Congress ang issue ng impeachment. So may tinatanong si Jewel Chihuahua na kung bakit daw pinakailaman nyo, bakit daw parang tinatawag dito, lumabag daw kayo sa batas. So sagutin niya mga senador. Ito pa naman, si Joel Chua ang pinakamatalinong attorney sa kasaysayan ng Pilipinas at pinakamagaling na congressman sa kasaysayan ng Pilipinas. Walang makakatalo dyan. Kahit si Speaker Martin Romualdez nasa kalingkingan lamang ng kanyang tuhod yan. Kalingkingan ng tuhod. Itong impeachment complaint. Sa ngayon na kami naninindigan na ito ay nandiyan pa rin at tuloy pa rin. Mamaya po pag-usapan po. Nandyan naman yun. Hindi naman nawala yun nandyan pa rin. Hindi naman nawala yun. Nawala ba? Ibinalik nga ni isa inyo. Hindi kasi ganito yung mga banateros, no? Kaya ibinalik yun ng Senado kasi nga wala sa proseso, wala sa ayos na proseso yung ginawa nilang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At pangalawa, napakahina po ng kanilang ebidensya na ibinabato para i-impeach si Vice President Sara Duterte. So ngayon, wala namang kasalanan dito ang Senado kasi ibinalik sa kanila at doon iayos nila yung proseso at babalik naman din ulit yun sa Senado. So magkakaroon ulit ng pangalawang trial dyan mapatungkol dyan sa impeachment na kung hindi ako nagkakamali. Ulitin ko kung hindi ako nagkakamali. Ngayon, so andyan naman yung impeachment. So kagaya ng sinabi ni Romualdez, tapos na yung trabaho ng Senado. So back to you. Ang galing ng Senado, no, ibinalik, isinampal kay Martin Romualdez yung sinabi niya kamakailan lang na dugay daw, katugay, dugay daw, dugay. Na tapos na daw trabaho nila, so gampanan na lang daw ng Senado yung trabaho nila. So ngayon, back to you. So ngayon, tapos na ang trabaho ng senador, ng mga senador, gampanan nyo ulit yung trabaho nyo.
Ay, naku po, no. Oh, grabe na talaga. Samantalang dito tayo, wait lang ha. Ano ba to? Tingnan ko nga to. To. Oo, ay dito ba yan? Ito yung mahirap dito. Ito yung mahirap dito. Kagaya, malapit sa issue ng BICAM report. No, kasi ang sa BICAM report, ang idinidiin doon yung mga tinatawag na parang empleyado doon sa mga gumawa nung BICAM report na yon. So dito naman, dahil hindi nila ma-impeach si Vice President Sara Duterte, ang tututukan naman ng administrasyon ngayon ay yung mga empleyado. Anong kinalaman ng mga empleyado? Ito yung mahirap sa atin eh. No, alam nila na ito yung kahinaan ng mga Duterte. Alam nila yan, ito yung kahinaan ng mga Duterte na ang ugali ng mga Duterte, ayaw nilang may madamay ng mga inosente. Okay na sila yung balahurain mo. Okay na sa kanila na sila yung siraan mo. Pero wag lang yung mga taong ginagampanan lamang yung kanilang trabaho. Kagaya ho nito, ng mga tauhan ng Office of the Vice President. Basahin po natin ha. Ang nakalagay, Vice President Sara Duterte at ilang tauhan niya pinapakasuhan ng komite Bisaya, Kamandong, ng komite ng Kamara kaugnay sa issue. Ano ba yung issue na yun, no? So, ito ay back to normal na naman tayo at bumalik na naman ng Kamara sa usapang confidential fund. Anak ng teteng, kakasuhan nyo yung mga inosenteng empleyado ng Office of the Vice President. Pero yung mga tauhan ng Office of the President na meron lamang na 4.5 billion na confidential fund, hindi nyo magawan ng paraan ni hindi nyo nga masita. Diba? Parang napaka-unfair naman ito. Sige, ganito. Kung talagang may paglabag or may questionable dyan sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte at kakasuhan nyo yung mga tauhan, edi dapat ganun din sa Office of the President. Para patas, 'di ba? Walang hindi ka may tuturing na one-sided. Kaso sobrang kapal na ng mukha ng administrasyon ngayon kaya wala na silang pakialam diyan. Yung nga lang yung ginawa nyo sa KOJC, 3 yung namatay doon, ni butil ng bulaklak, hindi man lang ninyo tinulungan. Di sorry kung na isama ko sa topic yun, pero alam nyo yung 3 namatay doon, hindi man lang walang pakialam ang administrasyon doon. Sa halip nga ngayon, pati nga yung mga inaresto nila noon ay parang kakasuhan na. Yan ang naririnig ko Oo, so grabe talaga. Grabe kapal ng muka ng administrasyong Marcos. Ito po, panoorin natin. Kaugnay naman sa issue ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte, inirekomenda ng House Committee on Good Government and Public Accountability na ihabla siya at ilan niyang tauhan. Pinakakasuhan nila si Duterte at ilang tauhan niya ng administrative cases para sa technical malversation, graft and corruption at plunder. Graft and corruption. Speaking of graft and corruption, tangina. Yung DOJ DILG 500 million ng confidential fund. Yung mga congressman na yung mga nagpataw ng kaso na yan, ang lalaki din ng confidential fund na yan. Lalong-lalo na, paulit-ulit tayo, lalong-lalo na sa confidential fund ng speaker at lalo na sa Pangulo. So yun ba hindi mo maituturing na hindi mo pwedeng ng graft and corruption? Saan gagamitin yung 4.5 billion na confidential fund ni Marcos Jr.? Baka ito na yun. Sa confidential funds ng Office of the Vice President, pati ng Department of Education, habang kalihim noon si Duterte, sinabi ng komite na questionable ang mga pangalang isinumite sa mga dokumentong may kinalaman sa Confi funds. Sinita rin ng komite ang hindi pagsipot ng bise sa mga pagdinig sa Kamara at pagbibigay niya ng travel clearance sa mga tauhang inimbitahan noon sa mga pagdinig.
Nasa Malaysia ngayon ang visit. Sisikapin natin makuha ang kanyang pahayag kaugnay ng issue. Lupit, grabe. Oo, ang tindi nun, biruin nyo. Yung mga taong hindi naman na mga empleyado lamang, no, ay gigipitin at sasampahan ng kaso. Oo, samantalang yung mga talagang lehitimong maituturing mong na talagang lumabag sa batas, katulad na lang yan nila Franz Castro, diba? Ang dami pa dyan, hindi nila ma-aksyonan. Nakatutok lang talaga sila. Ito, panibago na naman, confidential fund, back to normal na naman sila. Confidential fund, ayan may magreklamo na naman. Grabe, ang lupit nyo talaga. Kakaiba. Iba na talaga. Iba talaga yung sistema sa gobyerno natin ngayon. Basta ikaw ay alam nilang kakampi ng vice president, talagang isasama ka sa panggigipit nila. Alam nyo, nakakalungkot lang yan yung ganyang sistema, kasi biruin mo yung mga yan nagtrabaho lang. Nagtrabaho lang sila ng maayos, 'di ba? At yung confidential fund na yan, paulit-ulit na rin inexplain ng mga bihasa mapatungkol sa politics, hanggang ngayon hindi nila maintindihan. Diba? Kaya nga ito sige, bago ko muna sabihin yan, dito muna tayo. Eto, hindi kumibo. Eto, ex-Depen Chief Gonzales Marcos Jr. walang ginagawa para ayusin ng WPS issue. Yan, panoorin natin to. Malinaw na posisyon. Ganito inilarawan ng dating kalihim ng Department of National Defense na si Norberto Gonzales, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. patungkol sa tumitinding tensyon sa South China Sea. Samantala, may payo rin si Gonzales sa Kongreso. Kung ano ito, ating alamin sa balitang ihahatid ni Almar Forzuelo. Ang issue sa mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea ay isang komplikado at sensitibong usapin na may kinalaman sa karapatan at soberanya ng Pilipinas. Ibig sabihin, kinakailangan itong pagtuunan ng seryosong atensyon ng mga mataas na opisyal ng bansa, lalo na ang Pangulo, dahil sa ilalim ng saligang batas, ang Presidente ang Chief Architect ng Foreign Policy. Pero ayon kay Norberto Gonzales, dating kalihim ng Department of National Defense, sa eksklusibong panayam ng SMNI News, kaya lalong umiinit ang tensyon ay dahil halos wala umanong ginagawa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang ayusin ang problema. Hindi balinaw ang posisyon ng presidente natin. Pa nga halos hindi siya kumitigot sa issue na yan. Kaya kung presidente ang titingnan natin, hindi malinaw kung anong direksyon natin tungkol sa China. Maliban dito, binigyan din ni Gonzales na base sa 1987 Constitution ng Pilipinas, malinaw na dapat isinusulong ng Pangulo ang isang independent foreign policy. Pero ang problema, ayon sa kanya, wala umanong matibay na paninindigan ang kasalukuyang administrasyon sa usaping ito. Wala na yun mahirap Walang posisyon ng ating Pangulo. Matatanda ang gumulong sa Kongreso ang investigasyon sa umano'y fake news tungkol sa South China Sea na inalmahan ng political analyst na si Professor Ana Malindugoy. Ayon sa kanya, mas nararapat ipaubaya ang isyong ito sa Department of Foreign Affairs dahil ito raw ay may sapat na kakayahan at kaalaman sa diplomasya. Kaugnay nito, may payo si Gonzales sa Kongreso upang matamo ang respeto hindi lang mula sa China kundi sa buong mundo. Ay dapat importante yan. Kasi makakatulong ng malaki yan sa pakikipag-ugnayan natin sa China. Makakatulong ng mabuti kung hihingin tayo ng tungkol sa larangan ng depensa na tulong sa mga iba't ibang bansa. Kasi kailangan may respeto sa atin Ako naniniwala na kapag sinimula natin sa raya ng ating mga kabataan, ay gaganda ang image natin sa daigdig. Yun na nga paano magkakaroon ng respeto ang China sa Pangulo ng bansang Pilipinas
Eh kung tayo mismo nga, di natin siya nire-respeto. Eh paano mo naman din kasi re-respeto na ganyan yung nakikita mo. Diba? Awang-awa nga kami. Awang-awa nga ako sa mga mangingisda dyan. Dahil sila talaga yung naapektuhan dyan. Yun ang hindi nakikita ng Administrasyong Marcos. Kasi yung West Philippine Sea na yan, yung WPS issue na yan, talagang sumisentro yan ay isang, isa sa mga diversional tactic nila or propaganda laban sa mga Duterte. Kaya yung sinasabing ayusin or aksyonan ng gobyerno, hindi nila gagawin yan kasi nga ginagamit lang nila yan para ipangbato sa mga Duterte. O pustahan tayo, bukas sa Makalawa, meron na namang issue mapatungkol dyan, lalo't na dismiss na yung impeachment or ibinalik na ng Senado ang impeachment doon sa Kamara. Diba? So ngayon nga, nabuhay na naman nga yung confidential fund Pati nga yung mga tauhan, kakasuhan na. So lahat ng yan ay isang propaganda lamang ng administrasyon laban sa mga Duterte. Eh gusto nila yan Yan talaga din yung kanilang strategy na wag silang maubusan ng pang-diversion sa totoong issue na nangyayari sa Pilipinas. So yung WPS na yan, ang talagang lubos na naapektuhan dyan ay yung mga kababayan natin na mga mangingisda. Sila talaga yung lubos na naapektuhan dyan at talagang naghihirap sila ngayon at may naman tayo dyan, may ebidensya naman, di ba? Na sunog nga yung mga congressman doon. Hinimok nila yung mga mangingisda, pinatawag nila. Akala nila babaliktad o akala nila ilalaglag ang mga Duterte, pero doon sila nagulat. Kung sino po yung mga nakapanood dyan. Nagulat yung mga congressman na nagsalita, yung isang mangingisda na nung panahon ni Pangulong Duterte, malaya po kaming nangingisda dyan. Malaya po kaming hanap buhay dyan. Pero ngayon, nung panahon ni Marcos Jr., doon na nagkaleche-leche. Na tipong nandun pa lang kami sa kalagitnaan, tinataboy na kami ng mga Chino, ng mga Chinese, diba? So doon, masakit sa part natin yon na ginaganon yung mga kababayan natin. Paano naman kasi? Unang-una, imbis na makisama or imbis, katulad lang, kasi kadalasan talaga utak talaga gagamitin mo pagdating sa mga ganitong issue. Hindi puro pride tsaka tapang lang. Alam naman natin na matapang ang mga Duterte. Alam natin na sobrang buo ang loob ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero ang ginawa niya dyan ay ginamitan niya kasi talaga ng utak. Pinakisamahan niya ang China, kinaibigan niya para yung mga kababayan natin, para yung mga kababayan natin ay malayang makapangisda diyan sa WPS na yan. Diyan sa West Philippine Sea. Diba? So yung ginawa, pero hindi porket na nakisama ay ibig sabihin na may binenta. Hindi ganun Walang ganun. Walang usapang ganun na porket nakisama si Pangulong Duterte may binenta na. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!